Okay guys, good afternoon, good evening, and good morning sa lahat ng ating mga followers at sa mga manonood ng ating video. So, ang topic natin ngayon is bakit ang mga Pinoy, ang mga tao dito sa Pilipinas ay halos takot magsimula ng negosyo. Magbibigay ako ng isang rason kung bakit sila takot magnegosyo or mag-start magnegosyo. Basically, isa lang naman ang pinaka-hindrance bago magsimula sila magnegosyo. Ito is yung fear of uncertainty. Ibig sabihin na ito is natatakot sila na mawala agad ang negosyo nila. Mawala ang pinaghirapang pera nila. Malugi. Tapos, natatakot silang simulan kasi pag nalugi, natatakot sila dahil kung ano ang sasabihin sa kanila ng mga tao na nakapaligid sa kanila. So basically, yun ang unang-unang dahilan kung bakit takot na takot ang mga tao magsimula ng negosyo. So paano natin yan masusolusyonan? Paano natin ma-minimize ang takot na yan na nagmumula sa atin? Unang-una, kailangan nating paghandaan kung ano man ang negosyo na papasukin natin. Hindi po tayo pwedeng magsimula ng negosyo na hindi natin pinaghahandaan. Hindi po ito papasukin natin today, tapos okay na. No. Business is a continuing process ng learning. So, sa una, kailangan mong itakel o isipin kung ano talaga ang papasukin mo negosyo. So, ang mapapayo ko dito is kung saan po kayo magaling, saan po kayo halimbawa na expose na industry, kasi pag ganun kasi may mga ideas na kayo kung ano talaga ang ginagawa dun sa industry na yon. So kung hindi naman kayo ganun, hindi nyo talaga ganun kagusto ang industry na yon, kung ano yung niche ninyo. Finding your niche is your ano ang ginagawa ninyo. Halimbawa, magaling kayo mag-drawing. Pwede nyo pong gawin na negosyo ang pag-drawing. Paano? Kuha kayo ng mga tao na nagustong ipa-drawing yung mga pictures nila, or mga tao na i-drawing mo sila on the spot. So, ganun. Kung magaling ka manahe, o mag-start ka ng small patahian, patahian ng basahan. Diba? So, dun dapat kayo magsimula kung paano mag-start ng negosyo. So, hindi ito na ang dami nagsimula ng ganito. Halimbawa, siomai. So, nakita mo sa kapitbahay maraming bumibili. Nakita mo din sa merkato maraming bumibili. So, gusto mo rin mag-siomai? So, no. Kasi, ang mangyayari dyan, pababaan na kayo ng presyo. Kasi dumadami na kayo eh. Low supply and demand.